DZRH Break Time. At bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas pa bilang tropical storm na may international name na Krosa. Naku, di ka pa magkamali ng pangalan. Bakala ko Kosa. Ha? Bakit Krosa? So, kapag yan ay pumasok na sa PAR at naging isang ganap na bagyo, ano magiging pangalan yan? Fabian. Ayun, At Fabian. hingin natin ang detalye sa mga bagyo na nakapalibot sa Philippine Area of Responsibility mula sa DOST Pag-asa. Nasa linya natin si Veronica Torres. Magandang hapon, Miss Veronica. Thea Pecho Corpuz at Romel Fuertes po ng DZRH. Good afternoon, Ma'am Veronica. Magandang hapon din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Tama nga po kayo, may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga yung may international name na Krosa. Ito ay nasa tropical storm category at kanina ngang alas 3 ng hapon, ito ay huling namataan sa layong 2,040 kilometers east-southeast ng southeastern Luzon. Itong bagyo nga ito ay mababa naman ang tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At maliban nga po dyan, yung minomonitor natin si Bagyong Dante ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kanina alas 3 ng hapon. So ang natitirang bagyo sa loob ng ating PAR ay si Bagyong Emong at as of 3 p.m. ito ay huling namataan na nasa may layong nasa may coastal waters na ng Dasol, Pangasinan. Ito ngang si Emong ay nakikita natin na possible by tomorrow morning na maglandfall either sa may bandang Ilocos Region area. At nakikita nga rin natin na posible nga itong si Emong na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility around Saturday. Pero gayon pa man nakataas pa rin ang signal number 3 sa northern portion ng Pangasinan, western portion ng La Union, western portion ng Ilocos Sur at ang western portion ng Abra. Signal number 2 sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, central portion ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Babuyan Islands, northern at western portion ng mainland Cagayan, at ang western portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, western at central portions ng Isabela, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Pangasinan, northern at central portions ng Zambales, Tarlac at ang western portion ng Nueva Ecija. At yun po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Yung next bulletin natin para kay Emong, ilalabas natin mamayang 5 p.m. Miss Veronica Torres, ibig sabihin magiging mabasa-masa pa rin po ang kapaligiran dito sa bandang Luzon. Opo, sa bandang Luzon, inaasahan natin sa mga susunod na araw, maulang panahon pa rin kung saan stormy weather conditions lalo na sa may bandang northern Luzon at western section rin nito lalo na. Ito pong binabantayan natin na Tropical LPA, storm. LPA sa labas ng Pilipinas. Ang sabi nyo kanina ay wala namang tsansa na ito ay pumasok sa PAR. Pero ano ang magiging epekto nito sa buong bansa? May epekto ba to? Direktang epekto ba ito, Miss Veronica? Apo, eto ngang si Bagyong Krosa na nasa labas ng ating PAR, mababa ang tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala naman itong direktang epekto sa kahit anong parte ng ating bansa, pero not ruled out yung possible enhancement ng southwest monsoon by the weekend. Isa na lang, isang tanong na lang from my end. Yung pong possibility na magkaroon ng tinatawag na Fujiwara effect dahil magkakasunod itong bagyo na ito Apo. So, ayun nga po, nakikita nga natin na nagkakaroon nga ng Fujiwara effect yung si Bagyong Dante at Emong na halos naghihilahan sila. Ayun. Opo, although ngayon, kaya po nakikita natin, kung titingnan natin yung forecast track ni Bagyong Emong ay tila ito ay babalik. Nako. At dahil nga po nagkaroon sila na interaction na halos naghihilahan, and then nakikita natin na magla-landfall pa nga ito at lalabas ng ating PAR by Saturday. Kumbaga, wala dito sa mga tatlong bagyo na ito ang gustong mauna na lumabas sa Pilipinas. Naghihilahan. Opo, although si Dante naman nakalabas na ating Nakalabas PAR. na. Okay. Kung sakali, Mama, si Krosa, ang bagyong may international name na Krosa, kung papasok man sa ating Philippine Area of Responsibility, walang direktang epekto sa ating land area. Tama po ba?
Opo. Sa ngayon, dahil nakita natin ang senaryo na hindi siya papasok, wala naman itong direct effect. So makakapaglabat, makakapatuyo na ng mga labada ang ating mga kababayan come Sunday. Sa bandang linggo ay nakita pa nga rin natin na makulimlim pa rin sa Metro Manila, pero kung ikaw naman ay taga Mindanao at wala ka sa western section, taga Visayas at hindi ka sa western section, magandang panahon naman na inaasahan natin sa mga susunod na araw. Nako, so matagal-tagal pa pala bago tayo makaranas ng Puro sa Luzon improved, pala, no? weather condition. Miss Veronica, hanggang sa susunod na linggo pa kung sakali. Opo, at least in the next 3 to 5 days sa Metro Manila, possible pa rin yung maulang panahon or hindi kaya sa later, around 4 days from now, nakita natin na mas maulan pa rin pero hindi na kasing ulan katulad nung naranasan natin around the earlier part of this week. So magiging maulan ang paparating na zona ng Pangulo. Mataas po ang chance na maulan at makulimlim pa rin po. Okay. Maraming salamat Thank sa you. iyong pagpapaliwanag, Miss Veronica Torres ng DOST Pag-asa.